Magandang gabi po sa ating lahat. Nandito po tayo sa ating panggabing online service. Ito pong yung lingkod, Pastor Romeo Olaso ng Pateros Evangelical Church. Alam niyo po, may mga bagay na dapat alam natin. No? Kasi kapag alam natin yung mga bagay na ito, itong nagdadala sa atin sa pagiging matatag. Pag alam natin itong mga bagay nito, dito natin mapapatunayan na ang Diyos sa pinaglilingkuran natin ay talagang napakadakila. Pero bago tayo magpatuloy, hingi po muna tayo sa ating Diyos na dakila ng karunungan at kaalaman. Kasi isa po ito sa dapat na alam natin. Pag may mga bagay tayong hindi maintindihan, lalapit tayo sa ating Diyos. Kaya samahan niyo po natin, magpasama tayo kay Lord sa gagawin po natin pag-aaral. Tayo po'y pumikit, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat. Sa buong maghapon na ito, kayong nag-ingat, nagabay po sa amin. Salamat, Panginoon, dahil sa pamamagitan po ng inyong salita, makikita pa namin yung mga bagay na dapat alam namin. Kasi maraming mga bagay kami na hindi namin alam. Kaya kuminsan, bumabagsak kami, kuminsan nanlulupaypay kami, pero sa pamamagitan po ng inyong salita at sa pamamagitan po ng inyong Espiritu Santo, malalaman namin yung mga bagay na dapat alam po namin. Kaya samahan niyo po kami sa gagawin po namin pag-aaral ng inyong salita. Buksan niyo po ng maliwanag ang aming isipan, ang aming puso sa katotohanan. In Jesus' name we pray. Amen. Sabi po dito sa awit 135:5, sabi nga naman, nalalaman kong si Yahweh ang Diyos na dakila. Higit siya sa aninmang Diyos-Diyosang naglipana. So, base dito, dapat alam natin na ang Diyos ang pinaglilingkuran natin ay dakila. So, bakit ba ito nasabi ng mga Israelita o ni Haring David? Paano pinatunayan ni Lord ang kanyang kadakilaan at kapangyarihan sa kanilang mga paningin, sa kanilang mga naranasan? Unang-una, letter A, His will prevails. Yung kalooban ng Diyos palaging mananaig, hindi po pwede na yung gusto natin ang masunod, kundi yung gusto ng Diyos ang dapat masunod. At kahit ayaw natin, His will prevails. Sabi rito sa awit 135:6, ano mang nais ni Yahweh sa langit man o sa lupa at kahit sa karagatan, ang anumang panukala, ginaganap niya ito sa sariling pagkukusa. Alam niyo, hindi po kailangan ni Lord ng consultant. Sa lahat ng gusto niyang gawin, His will prevails. Walang po pwedeng makaawat kahit sino. Kahit pa yung mga anghel, kahit pa yung kung sino sinasabi na pipigilan niya, no. At sabi rito sa awit 115, verse 3, ang Diyos namin nasa langit. Naroroon ang Diyos namin at ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Of course, ang gusto lagi ng Lord ay the best para sa atin. Hindi siya gagawa ng isang mga bagay na sabihin ng Diyos, pang sarili niya, no. Palagi kapag ginawa ni Lord para sa kapakanan nating lahat. O pati ikaw, kasama ka, nating lahat. No? Kaya nga even sa prayer natin dapat kagaya kay Jesus. Ito yung sinasabi ng ating Panginoon. Sabi niya rito sa Mateo 6:10, dumating nawa ang inyong kaharian, masunod nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng nasa langit. No? Alam niyo po, dapat magdasal na tayo ng tama para matuwa ang Ama natin sa langit. Dapat alam natin ito, na palagi God will prevail. Yung kalooban ng Diyos, palagi yun ang mananaig. Walang po pwedeng humarang, walang po pwede na magpigil doon sa kalooban ng Diyos. Yung kanyang kalooban, palaging mangyayari. Sa ayaw man, sa gusto ko o sa gusto mo, sa ayaw, sa gusto natin, si Lord, yung His will prevails. Tandaan po natin yan. Kaya, kung hihingi ka na rin lang, bakit ka pa lalayo na sa kalooban ng Diyos? Halimbawa, parang ganito, kalooban ba ng Diyos na magbahagi tayo ng salita ng Diyos? Kalooban niya. So, kapag nahihirapan ka, anong gagawin mo? Hihingi ka ng tulong. Hihingi tayo ng tulong sa Kanya kung paano natin i-execute ang pagbabahagi. Parang kagaya po ngayon, bago po tayo nag-umpisa mag-aral, bago po tayo magbasa ng Kanyang salita, humingi tayo ng tulong sa Kanya. Bakit? Kalooban po ng Lord na maintindihan, maunawaan natin ang Kanyang salita.
Hindi si Lord nagbibigay ng mga bagay-bagay o mga kautusan na parang ang labo, paano ko gagawin? Hindi. Palaging si Lord, details. Ginasabi niya kung anong gagawin natin. Ang kailangan lang talaga natin, lumapit sa Kanya. No? Hingin natin yung Kanyang kalooban. Na sana, yung Kanyang kalooban, maging kalooban natin. Yung gusto niya, gusto din natin. Kasi kung minsan may mga bagay tayong gusto, hindi naman gusto ni Lord. Pero hindi mangyayari yun. Yung gusto natin masusunod, palaging kung anong gusto ni Lord, yun ang mangyayari. Pangalawa, no? Bakit? Dapat alam natin itong mga bagay ito. Bakit dapat alam natin mga bagay na ito? Letter B, He is the Creator. Awit 135 verse 7. Nilikha niya itong ulap na laganap sa daigdig. Maging bagyong malalakas na may kidlat na mabilis, sa Kanya rin nagmumula itong hanging umiihip. Lahat ng nangyayari sa mundong ito, may go signal ni Lord. Alam dapat natin ito. No? Dapat alam natin ito. Dahil siyang gumawa ng lahat, even yung mga bagyong malalakas, even yung mga kidlat, sa Kanya nagmula. Baka tanongin na iba, bakit pinahintulutan ng Lord na mapahamak yung ibang tao? Hindi ko po kayang sagutin yan. Pero pwede po tayong manalangin, hilingin natin sa Kanya kung bakit hinayaan niya na maraming bagyo, maraming salot, maraming lindol, maraming pagbaha, no? Maraming mga nangyayari sa paligid natin. Hindi natin maintindihan. Kaya nga, dapat alam natin, dahil siya ang Creator, pwede tayong magtanong sa Kanya. Kasi siyang gumawa parang ganito. Yung isang cellphone, may sira, kanino ka pupunta? Siyempre, doon sa marunong o siyang lumikha ng cellphone. Halimbawa, ang cellphone may iPhone, saan ka pupunta? Sa service center ng iPhone. Para sigurado kang magagawa. Bakit? Siya gumawa Ganun lang po kasimple yun. Kay Lord din. Sino bang gumawa sa atin? Si Lord. So kung meron kang mga bagay na hindi maintindihan, naguguluhan ka, pwede tayong lumapit sa Creator natin. Walang iba kundi si Lord. Pag hindi natin maintindihan yung nangyayari sa buhay natin. Kaya nga, palaging in-offer ng Lord, lapit kayo sa akin. Kayong nagugulumihan, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang isang kapahingahan po ay yung sasagutin ng Lord kung ano yung problema o may mga bagay na ipapaliwanag sa atin. At kung minsan, sa totoo lang po, kahit ako po, may mga bagay akong di maintindihan. Kaya lang, nagtitiwala ako kay Lord na bahala siya dahil alam naman niya kung ano yung pinaka-the best sa atin. No? Kaya nga sabi niya, God, His will prevail. Bakit? Para sa kabutihan ko, sa kabutihan mo. Kabutihan nating lahat. At sabi rito sa awit 68:8, ang lupa ay nayayanig, bumubuhos pati ulan. Ganitong nangyayari kapag ikay dumaratal. Pag dumarating pala si Lord, may something nakakaiba na mangyayari. Natatandaan nyo nun? Si Moses, kung napanood po niyo yung Ten Commandments. Di ba pag lumadating si Lord, yung parang dumadagundong. Pag dumarating yung presensya ng Lord, dumadagundong. Bakit? Ganun po siya ka-powerful. Siya ang Creator. Ano pa? Maging ang bundok ng Sinai nayanig din sa pagdating ng dumating na si Yahweh, itong Diyos ng Israel. Ito yung sinasabi ko po. No, kapag dumating si Lord, hindi siya kaya kasi i-contain ng mga bagay na nandito sa mundo. Hindi siya kaya bigyan. Siya nga gumawa No? Dapat alam natin ito na He is our Creator. It means He controls everything. Lalong-lalo sa ating buong tayo. Alam niya kung paano i-repair. Alam niya kung paano gagawin niya. Alam niya kung ano yung mga diferensya natin sa katawan natin. Bakit? Siya ang nakakaalam Siya ang may alam. Di ba? Dahil God is our Creator, He must be served. Sabi nga sa Isaiah 30:22-23, tatalikuran na ninyo ang mga Diyos-Diyosang yari sa pilak at ginto, ibabasura ninyo ang mga iyon at sasabing, lumayo kayo sa akin. Bibigyan niya kayo ng masaganang ulan para sa inyong mga tanim upang kayo mag-ani ng sagana, ang inyong mga kawan naman ay manginginain sa malawak na pastulan. So, ibig sabihin, ito po yung isa sa mga dahilan kung bakit tayo ay nakakaranas sa tinatawag natin ng mga disaster. Taggutom. Sobrang tubig. Kasi sabi rito, iwanan daw natin, ibasura natin yung mga Diyos-Diyosan. Bakit? Ito yung nagiging sanhi
ng mga bagay na nagagalit ang Diyos. Nagagalit ang Diyos. Ayaw ng Diyos na meron tayong ibang pinagsisilbihan. Kaya nga sabing gano'n di ba? Sabing gano'n ni Isaiah, talikuran na ninyo ang mga Diyos-Diyosang yari sa pilak at ginto, ibasura ninyo ang mga iyon at sasabihin, lumayo kayo sa akin. Kapag ginawa po natin yon, bibigyan niya tayo ng masaganang ulan para sa ating mga tanim, hindi para bumaha, upang kayo mag-ani ng sagana. Dahil gusto ng Lord palagi yung the best para sa akin, para sa iyo, para sa ating lahat. No? At ang inyong mga kawan naman ay manginginayon sa malawak na pastulan. Even yung mga connected sa atin, makakaranas po ng malawak at saganang mga pangangailangan. Dapat alam natin ito. No? Na gusto ni Lord na siya lang ang pinaglilingkuran at sasambahin na sa panahon na ito na puro disaster nangyayari sa ating bansa. Kailangan natin alamin what is the reason behind all of these disasters. Dapat alam natin. Alamin natin. Do we really call upon the true God? Si Lord ba talagang tinatawagan natin? Kasi walang ibang pangalan na binigay kundi ang pangalan lang ng ating Panginoong Sus. Pag binasa po niyo sa Gawa 4:12, walang ibang pangalan na ibinigay. Kailangan natin ng understanding comes from God para maunawaan natin ang reason sa disasters na nangyayari. Yung bagyo, yung lindol, may mga bagay na hindi natin maintindihan. At, ang sabi nga, tumatawag daw yung iba. Pero ang tanong, ang Panginoong Diyos kaya ang tinatawagan? Parang ganito. Pag may tinawagan ka, at yung tinawagan mo, hindi pala siya yung dapat mong tawagan, anong sasabihin sa iyo na nasa kabilang linya? Sorry, hindi po ako yun. O bibitawan na. So, nasagot yung problema mo? Hindi. Nawala yung problema mo? Hindi. Bakit? Wrong number ka Mali yung tinawagan mo. Wrong person yung tinawagan mo. No? O wrong God yung tinawagan mo. Kung Diyos nga yung tinatawagan mo. Kasi ang ating Panginoon nag-aaya siya. Pero wala siya sinabi na, tumawag kayo dito sa aking mga alipore, sa aking mga alagad. Walang ganon. Ang sinasabi niya diretso, lumapit kayo sa akin. Lalapit lang tayo kay Lord, wala na pong iba. Kasi walang ibang pangalan sa silong ng langit ang ibinigay para tayo ay makatanggap ng buhay na walang at kasagutan sa ating mga panalangin. Kaya sinundan pa, Santiago 1:2-6. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. So may mga bagay na dumarating. Dapat niyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit, kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Again, kung hindi natin maintindihan yung mga bagay na nangyayari sa atin, ito, sinasabi ni Santiago, pwede tayong lumapit kay Lord. No? Sabi dito, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Kapag nagbigay si Lord ng karunungan at kaalaman, ibig sabihin, gusto ng Lord tulungan tayo. Gusto ng Lord na ayusin yung buhay natin. Ang tanong lang, si Lord ba kaya yung tinatawagan natin? Sa Kanya kaya tayo tumatawag kay Lord Jesus? Kasi again, ulitin ko, walang ibang pangalan na binigay sa silong ng langit na para tayo ay magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan. Verse 6, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. Ayun, pag tayo raw ay lumapit kay Lord, humihingi tayo ng knowledge at wisdom, pag may pinakita, may nireveal, huwag na tayo mag-alinlangan. Nung magtiwala tayo, pinakita na sa atin Ang tanong nga lang, babalikan ko na naman yung tanong, si Lord ba kaya talaga yung tinatawagan natin? Tandaan po natin, ang demonyo gumagawa ng kaparaanan niya para iligaw po tayo. Inihis tayo sa ating pananampalataya. Hindi yan titigil. Kung nanonood po kayo nung aking nung message nung Sunday, halos kaparehas po ito. Yung sinasabi rito.
Dapat alam natin ito, na pwede tayong lumapit kay Lord, pwede tayong humingi kay Lord. Huwag na tayong mag-alinlangan. Pag sinabi na natin, ibigay na natin sa kamay ng ating Panginoon. Magtiwala tayo. Maniwala tayo na may gagawin si Lord. No? Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy na hangin kahit saan. So kapag hindi pala tayo nagtiwala, hindi tayo naniwala, wala tayong matatanggap. Dapat alam natin na pwede tayong mag-ask sa Lord if we don't understand what's happening in our life. Pwede pala. No? Pwede pala. Kaya, kapatid, sa gabing ito, isipin natin mabuti. May mga bagay ka bang hindi maintindihan bakit nangyayari sa'yo? May mga bagay ba na dumating sa buhay na hindi mo maintindihan bakit nangyayari? Open ang line kay Lord. Kay Lord, hindi sa iba. Kay Lord, nakakalungkot lang eh. Ang ibang mga tao, imbis na lumapit kay Lord, kung kani-kanino pa lumalapit. No? Mag-a-ask pa. Ang masakit dito, baka lumalapit pa sa manghuhula. Ayaw na ayaw ng Diyos yun. Galit na galit si Lord doon sa mga, imbis na sa kanya lalapit sa iba. Parang ako po, personal may problema yung anak ko. Lumapit sa ibang tao, imbis na sa akin lumapit. Ano kaya magiging pakiramdam ko? Sa tingin mo, o ikaw mismo nakikinig, may anak ka. Sabihin natin may anak ka. May problema yung anak mo. Imbis na sa'yo lumapit sa iba. Ano kaya magiging pakiramdam mo? Ganon din kay Lord. Ganon din sa Kanya. Kung itinuturi mo ang sarili mo na anak ka ng Diyos o lingkod ka ng Diyos, dapat sa Kanya tayo lumalapit. Hindi kung kani-kanino. Bakit? Kasi sa paglapit natin sa Kanya, talagang sinasabi natin sa Kanya na, Ama, nagtitiwala ako sa iyo. Kinukumit ko lahat sa ito. Hindi ko kaya ito. Hindi ko maintindihan, maunawaan. Magugulat ka. Magugulat ka dahil i-reveal sasabihin sa iyo ng Lord kung bakit niya pinahintulutan yung bagay na yan. Ang tanong lang, tatanggapin mo ba? Kasi kung minsan, ang sagot ng Lord, nire-rebuke tayo dun sa mga ginawa natin na pagkakamali. Ang tanong, willing ka bang makinig? Kasi kung di ka willing makinig, ibig sabihin, hindi ka naniniwala, hindi ka nagtitiwala dun sa sinasabi niya. So, bakit ka pa sasabihan? At tandaan natin, ang ating Diyos, ang ating Ama na nasa langit, hindi niya gusto na mapahamak tayo. Mayroon bang matinong tatay o nanay? Nagagawa siya ng isang bagay o hahayaan niya yung anak niya na mapahamak? Siyempre, palagi nasa isip niya yung the best para sa anak niya. Kung tayo ng mga tao na makasalanan, hindi tayo perfecto, ganun ang mindset natin, how much more kaya ang Diyos na holy, walang bahid ng dumi, walang bahid ng kasalanan, perfecto. At ito ino-offer niya, sinasabi niya. Dapat alam natin ito. Dapat open yung communication natin sa Kanya. At dapat palagi ang nasa isip natin, lumapit sa Kanya dahil siya ay hindi madamot na Ama. Hindi siya nagkakait ng pinakamabuti, pinakamainam para sa atin. Kapatid, sa mga oras ito, hindi ko alam kung anong yung pinagdadaanan. Maaring may mga bagay na hindi ka maintindihan. Kung hindi mo maintindihan, bakit nangyayari ito? Maaring karamdaman. Hindi ko alam. Pero alam ko lang, si Lord kapag may binibigyan na something sa atin, para sa ikabubuti at ikakaayos na atin. Maaring hindi mo naintindihan sa mga oras ito, pero kagaya ng gagawin natin, lalapit tayo kay Lord, tanungin natin siya. Willing naman siya ipaliwanag sa atin ang lahat ng bagay. At ang tandaan natin, kapag may sinabi si Lord, kung meron siyang gustong ipagawa sa atin, sumunod lang tayo. Magtiwala tayo. At makikita natin kung gaano katindi, kung paano babaguhin ng Diyos ang ating sitwasyon na maaring sa panahong ito, hirap na hirap tayo. Hindi gusto ng Lord na pahirapan ang kanyang mga anak. Kagaya ng sinabi ko, tayong mga tatay, tayong mga magulang,
Gagawa ka ba ng isang bagay para pahirapan ang iyong anak? Hindi. Gusto mo yung anak mo matuto na magtiwala sa iyo bilang magulang. Si Lord ganun din. Binibigay niya yung maraming bagay. Kuminsan yung mga bagay na akala natin hindi maganda. Kuminsan disiplina, nire-review. Hindi natin napapansin para sa ikabubuti rin natin ito. Para sa ikaayos ng buhay na natin ito. Kaya kapatid, kung meron kang ganitong sitwasyon na naguguluhan ka, di mo alam kung anong gagawin mo. Tamang-tama, nakikinig ka ngayon. Pagkakataon ito para lalapit tayo sa ating Diyos, para sabihin natin sa Kanya yung mga bagay na naguguluhan tayo na hindi natin maintindihan. Dahil gustong-gusto ng ating Panginoon ipaliwanag, sabihin yung mga bagay na parang malabo sa ating pananaw. At ang ating Diyos ay mabuti na palaging iniisip niya yung pinakamabuti at pinakamainam para sa atin. Tandaan natin, yung will ng Lord palaging magpe-prevail. Tandaan natin, siya ang ating creator. Siyang gumawa sa atin. Dahil siyang gumawa sa atin, lahat mula ulo hanggang paa, alam niya kung ano yung mga bagay na nasa atin. Kaya tandaan natin, ang ating Diyos ay makapangyarihan. Tayo pumikit, tayo mananalangin. Kapatid, sa mga oras na ito, hindi ko alam ang iyong pinagdadaanan. Hindi ko alam kung anong mga bagay na pilit mong inuunawa pero hindi mo maintindihan. Ano yung mga bagay na, yung mga karanasan mo na parang iniisip mo, bakit pinahintulutan ito? Bakit pinayagan ng Diyos ang mangyari ito? Hindi kita kayang sagutin dyan. Pero isa lang alam ko, kagaya ng ating pinag-aralan, pwede kang humingi ng tulong kay Lord. Pwede tayong humingi ng tulong kay Lord para maintindihan, maunawaan natin bakit niya pinayagan na mangyari sa atin yung present situation natin. Maaaring pinagpala ka. Sabi mo, hindi mo lubos maisip bakit binigay ng Lord dito. Pwede natin tanongin siya. Sabihin natin lahat sa Kanya yung ating mga bagay na gumugulo sa ating isipan at sa ating puso. Dahil ang ating Panginoon ay very gentle siya. Kagaya ng isang tatay at nanay na kapag ang anak niya, maraming bagay na hindi maintindihan, willing ang mga magulang na ipaliwanag ito sa kanilang mga anak. Lalong-lalo na ang ating Amang nasa langit. Kaya kapatid, sa mga oras ito, sabihin mo sa Panginoon ano yung mga bagay na gumugulo sa iyo sa mga panahong ito. Sige, bibigyan kita ng panahon. Habang nakapikit tayo lahat, kapatid, sabihin mo sa Panginoon, Lord, kung naman, ano mo sa Kanya, sabihin mo sa Kanya, ano yung kabigatan mo? Ano yung karanasan mo? Na hindi mo maintindihan, maunawaan, bakit pinayagan ang Diyos? Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Opo. Lord, salamat. Ikaw isang Diyos na hindi madamot. Ikaw isang Diyos nakakakilala sa amin mula ulong hanggang paa. Ikaw nakakaalam even sa aming kaloob-looban. Lahat ng parte ng katawan namin, even, sabi nga, yung hibla ng aming buhok, alam mo ang bilang nito. So ano bang dapat namin questionin sa'yo? Ikaw ang buong lumikha sa amin at ikaw ang nakakakilala sa amin. Lord, bigyan niyo po kami ng understanding, pagkaunawa sa nangyayari sa buhay po namin. Maging maliwanag sa amin para totoo na mag-abide kami kung itong iyong kalooban. Kung ito man ay correction o rebuke, hayaan niyo po, Panginoon, na sumunod kami. Gawin namin kung anong sinasabi mo po, Lord. Kung kinakailangan, alisin namin, tanggalin namin ito. Mangyari na ito sa inyong dakilang pangalan. Yes, Lord Jesus. Salamat, Panginoon. Nakilala mo kami. Alam mo, walang lihim sa iyo. Salamat, Panginoon. Salamat.
Kapatid, sa mga oras ito, maaaring meron kang physical na karamdaman. Alam ni Lord yan. Sige, sabihin mo sa Kanya na gusto mo ng kagalingan. Sige, sabihin niyo, physical man yan, spiritual man yan, willing ang Lord na palayain tayo sa pagkakaalipin ng gawa ng kalaban. Hallelujah. Hallelujah. Meron kang problema sa iyong asawa, sa iyong magulang, sa iyong kapatid, sa iyong anak, kapitbahay, kasama sa eskwela, sa trabaho. Hingin natin sa Panginoon na magkaroon tayo ng puso na willing magpatawad at ng puso na willing humingi ng tawad kung tayo man ay nagkamali. Bigyan tayo ng boldness ng Lord. Bigyan tayo ng boldness ng Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. 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 Salamat, Panginoon. Salamat. Dahil ikaw isang Diyos na palagi gusto mo ang pinakamaganda, pinakamainam sa amin. Financially, nahihirapan ka, hindi design ng Lord yan. Gusto ng Lord, bigyan tayo ng masaganang klase ng buhay. Of course, ang masaganang buhay, hindi lang financially. Wala kang karamdaman, pagpapala yan. Mahal ka ng pamilya mo, okay kayo, pagpapala yan. Of course, gusto ng Panginoon, busugin tayo, masagana tayo sa lahat ng bagay. Again, pwede mong tanongin ulit kay Lord, bakit hindi nangyayari yung kanyang mga pangako sa'yo, sa atin? Tanungin mo. Even mamaya, pagkatapos nitong ating service, ikaw mag-isa, tanungin mo kay Lord. Mag-expect ka na mayroong something na sasabihin si Lord sa'yo. Dahil ganun po katindi ang Diyos natin. Siya mismo, minaano niya na, lumapit kayo. Willing ako sabihin lahat ng bagay. Magtiwala tayo. Hallelujah. Lord, dinadalangin din po namin ang aming mga kapatid diriyong ng kaarawan o ng anniversary. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Naniniwala kami, Panginoon, dahil lamang sa iyong biyaya, kaya nagkaroon ng extension ng buhay ang bawat isa, kaya nagkaroon ng extension ng pagsasama ng mag-asawa. Dahil lamang ito, Panginoon, sa inyong biyaya. At naniniwala kami, Panginoon, as long na ikaw ang nasa sentro ng aming buhay o pagsasama ng mag-asawa, magpapatuloy kami na magiging masaya at kapakipakinabang ang aming buhay at ang pagsasama. Kaya na rin, Panginoon, tinataas po namin ang aming bansa. Ikaw nakababatid, nakakaalam. Kami mismo nagugulong kami, di na namin alam kung anong tama. Pero ikaw, Panginoon, alam na alam po ninyo dahil walang lingid sa iyo. Tulungan niyo po ang aming presidente hanggang sa pinakamababang nanungkulan. Bigyan niyo po sila ng banal na takot sa iyo upang lahat ng kanilang gagawin, lahat ng kanilang sasabihin ay pamang katotohanan sa sinasabi po ng iyong salita. Ikaw, Panginoon, nakababatid. Balutin niyo po, Panginoon, ang iyong banal na dugo ang lahat ng mga nanunungkulan sa gobyerno para magawa po nila tama sa inyong harapan. Ngayon na rin ang mga military, mga kapulisan, tunay na gampanan po nila kanang tungkulin na may takot po sa inyo. Para igagalang po nila, irerespeto po nila ang buhay ng mga sibilyan at even yung batas ng bansa. Igagalang po nila. Yes, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kaya na rin, Panginoon, pagpalain niyo ang aming mga spiritual leaders na nagpapahayag ng inyong salita, ng mabuting balita, dahil ikaw nakababatid, Panginoon, na ikaw ang gumagamit sa bawat isa sa amin para ang inyong salita ay may pahayag na may kapangyarihan at na may boldness. Muli, Panginoon, pagpalain mo pong bansang Israel. Dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino man magpala sa Israel ay iyong pagpapalain. Muli, Panginoon, salamat po ng marami sa gabing ito. Dahil alam po namin, sinamahan niyo po kami, ginabayan niyo po kami, tinulungan niyo po kami para maintindihan, maunawaan namin ang iyong banal na salita.
Kaya ngayon pa lang, Panginoon, inaangkin namin na gagawin mo at mangyayari ang lahat ng aming kahilingan dahil hinihingi po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Muli, ito po yung lingkod, Pastor Romeo Olaso, ng Pateros Evangelical Church, nagsasabi, kung meron po kayong katanungan patungkol po dito sa ating pinag-aralan sa gabing ito, alam na po natin ang gagawin. Lalapit po kayo, mag-PM po kayo sa amin dahil willing po kami na sagutin ang inyong mga katanungan dahil tayo po ay palagi gusto natin malaman ang katotohanan. At ang Diyos sa pinaglilingkuran natin, ang siyang katotohanan na pwede po natin pagkuhanan lahat ng ito. Muli, ito pong yung lingkod, Pastor Romeo Olaso ng Pateros Evangelical Church. Nagsasabing, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesus.